Kumusta mga kapiso? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 dahilan kung bakit nahihirapang mag-ipon ang marami sa atin. Alamin natin ang mga karaniwang hadlang sa pag-iipon at kung paano natin ito malalampasan. Tara, simulan na natin. Number 1. Kawalan ng budget. Ang kawalan ng budget ay isang malaking hadlang sa pag-iipon. Kapag hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo, mahirap magtabi para sa hinaharap. Ang paggawa ng budget ay isang mahalagang hakbang upang makontrol ang iyong mga gastusin at malaman kung magkano ang pwede mong itabi. Gumawa ng budget sa pamamagitan ng pagsulat ng lahat ng iyong kita at gastusin. Halimbawa, gamitin ang simpleng pen at paper o budget apps tulad ng Mint o YNAB upang subaybayan ang iyong pera. Simulan mo sa paglista ng iyong buwanang kita at lahat ng iyong gastusin, mula sa malalaki hanggang sa maliliit na bagay. Sa ganitong paraan, makikita mo kung saan ka pwedeng magbawas ng gastos at kung magkano ang pwede mong ipon. Number 2. Masyadong malaking gastos. Ang malalaking gastusin, lalo na ang mga impulsive na pagbili, ay mabilis na nakakabawas sa iyong ipon. Mahalaga na kontrolin ang mga hindi kinakailangang gastos upang makapagtabi ng pera. Maraming tao ang hindi namamalayan na maliliit na gastusin ay lumalaki kapag pinagsama-sama. Subukang gumamit ng cash envelope system o mag-set ng spending limits gamit ang iyong credit card. Ang cash envelope system ay kung saan ilalagay mo ang pera sa iba't ibang kategorya ng gastos sa mga sobre. Halimbawa, may sobre para sa pagkain, transportasyon, at iba pang pangangailangan. Pumili din ng isang araw sa isang linggo na kung saan hindi ka gagastos kahit ano para sanayin ang sarili sa pagtitipid. Makakatulong ito upang maiwasan ang mga hindi planadong paggastos. Number 3. Walang maliwanag na layunin. Kapag walang malinaw na layunin para sa pag-iipon, nawawala ng direksyon at motibasyon. Ang pagkakaroon ng specific at achievable goals ay makakatulong upang manatiling motivated sa pag-iipon. Ang layunin ang magsisilbing gabay at inspirasyon sa tuwing mahihirapan ka. Mag-set ng specific goals tulad ng makapag-ipon ng 20,000 pesos para sa emergency fund o makabili ng bagong laptop sa loob ng 6 na buwan. Ilista ang mga ito at ilagay sa lugar kung saan madalas mo itong makita, tulad ng iyong desk o refrigerator. Maaari ka ring gumawa ng vision board na may mga larawan ng iyong mga layunin para sa visual motivation. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay magpapaalaala sa iyo kung bakit ka nag-iipon at magbibigay ng inspirasyon upang magpatuloy. Number 4. Pagkakaroon ng utang. Ang pagkakaroon ng maraming utang ay isa sa pinakamalaking balakid sa pag-iipon. Ang pagbabayad ng utang ay madalas inuuna kaysa sa pag-iipon, lalo na kung mataas ang interes. Mahalaga na mabayaran ang mga utang upang magkaroon ng kaluwagan sa pag-iipon. Gumawa ng plano upang mabayaran ang mga utang. Unahin ang mga may pinakamatataas na interes at pagkatapos ay ituloy ang iba pang utang. Ito ang tinatawag na debt avalanche method. Maaaring subukan ang debt snowball method kung saan unahin ang pinakamaliit na utang at paunti-unting bayaran ang mas malalaki. Maaari ka rin maghanap ng consolidation options upang pagsamasamahin ang utang sa mas mababang interes o mag-usap sa financial advisor para sa tamang payo. Sa ganitong paraan, mababawasan ang stress at mas mapapadali ang pag-iipon. Number 5. Hindi sapat na kita. Kung ang kita ay hindi sapat para sa mga pangangailangan,
Natural lang na mahirapang mag-ipon. Mahalaga na humanap ng paraan upang madagdagan ang kita upang magkaroon ng extra money para sa pag-iipon. Maghanap ng part-time job o sideline business na pwede mong gawin sa iyong free time. Halimbawa, maaari kang magturo online, magbenta ng mga homemade products, o mag-freelance sa iyong expertise. Maaari ring mag-invest sa sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng mga skills na in-demand sa trabaho para tumaas ang iyong sahod. Ang pag-aaral ng mga bagong skills tulad ng digital marketing, coding, o graphic design ay makakatulong sa iyo na makuha ng mas mataas na sweldo o mas maraming oportunidad. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga hadlang na ito, maaari kang makahanap ng solusyon at magsimulang mag-ipon ng epektibo. Magsimula na ngayon sa pamamagitan ng paggawa ng budget, paglilimita sa gastos, pag-set ng malinaw na layunin, pagbayad ng utang, at pagkahanap ng karagdagang kita. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang tips. At i-share ito sa iyong mga kaibigan na gustong matutong mag-ipon. Salamat mga kapiso. Salamat sa panonood.